Hello all signs. Gawa lang ako ng special reading. Hindi kasali sa lineup ko to. So ito ay para sa month ng December. Ang pinaka-reading natin, ano yung dapat mong i-surrender itong month ng December. O di ba nagra-rhyme? Ano yung kailangan mo i-surrender itong month ng December? Hindi, kasi ito is necessary para matanggal yung blockages ninyo. Whatever blockages meron sa inyo. And also necessary for healing. O, diba? So, ayan. Start tayo kay Aries. Yan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Malaking bagay. Malaking help. Thankful, grateful ako sa lahat ng likes, shares, and comments ninyo. Private readings, tignan nyo na lang yung mga nakalagay sa detalye, sa description, o sa pinakadulo. Start tayo kay Aries. Ano ba yung dapat mong i-surrender na Aries? Yan, yung ayaw mong bitiwan, hindi mo mabitiw-bitiwan. Ano yan? Okay. Etong reading na to para sa mga hindi readyng mag-surrender. Sa mga matitigas ulo, hindi open-minded. Huwag nyo na lang i-take tong reading na to. Okay, para lang po sa mga willing, ha? Una, surrender the habit of people pleasing. Mukhang people pleaser kaya ta Aries. Ito yung dapat mo i-surrender. Masyado kaya tang mapagbigay. Hindi naman masama yung pagiging mapagbigay, pero yung iba kasi hindi na normal. To the point na lahat ginagawa nila. Unhealthy na yun. Anything naman na sobra is unhealthy. Yung hindi mo kailangan i-please yung mga tao para lang tanggapin ka nila or para lang mahalin ka nila, 'di ba? May mga ganun kasi bakit nila ginagawa yung pagiging people pleaser kasi meron silang insecurity na pag hindi nila ginawa to, hindi sila tatanggapin, blank, 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 etc. Okay? Sabi dito, ito yung dapat mong isurrender, yung habit. Ibig sabihin, may habit ka na ganyan. Speak your needs and be true to yourself. Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. Parang walang pinagkaiba to doon sa mga tao na always seeking for the approval of others. Or always, alam mo yun, iniintindi nila kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Parang yun tuloy yung nagiging nagdidikta sa iyo. Kung magiging masaya ka ba or hindi. Kasi you are dependent sa kung ano yung sasabihin nila sa'yo, impression nila sa'yo. Kaya tuloy, nang nagiging side effect nun, nagiging people pleaser ka. Okay? Next is Taurus. Ano yung dapat mong i-surrender ngayong month ng December, Taurus? Nagra-rhyme, di ba? Parang nagpapatawa lang ako dito. O panoorin mo yung intro nitong video, Taurus, kung interesado ka sa private reading ko. Kung hindi ka willing marinig kung ano yung dapat mo i-surrender, Taurus, huwag ka na lang manood, ha? Surrender to play. O, iba naman to. Ito naman, maaaring masyado kang serious sa buhay mo. Araw-araw na lang, puro ka trabaho. Wala ka ng time para mag-enjoy. Taurus, no? Meron kasabihan ano ba yun? Basta hindi ko na nakalimutan ko, pero English siya. Kailangan din nating mag-take a break, Taurus. Yun yung sinasabi, surrender to play. Paminsan-minsan. No, take a break from overthinking a goal. Do something fun. Sabi ko nga, masyado kang seryoso. Minsan do something fun. Play in a time of recreation and rejuvenation.
Masyado ka ng nagiging stiff eh. Hindi ka na siguro nakakapag-relax. Palagi na lang nakafocus yung isip mo doon. Ewan ko ano ba to. Meron ka bang something na yung tutok ka masyado doon sa ginagawa mo. Okay? So, kumbaga sa trabaho nga may diba meron tayong day off. Ganun talaga. Minsan kailangan din nating mag-play, mag-enjoy, mag-take a break, have fun. Hindi yung lagi na lang tayong tiger look, seryoso. Okay? Kailangan din yan sa well-being natin. Okay, sabi kasi dito, take a break from overthinking. Maaring meron kang masyado kang aligaga, worried about something. I-relax mo yung muscles mo, relax mo muna yung isip mo. Magbigyan mo muna ng time sarili mo, makapag-enjoy man lang, malibang. Yan, okay? Gemini. Ano yung dapat mong i-surrender ngayong December, Gemini? Nagra-rhyme, natatawa ako dun sa Panoorin mo na lang yung sa Gemini kung interesado ko sa private reading. Surrender to inner peace. Cultivate inner peace on a daily basis. In quiet, meditative moments, focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others will feel your good vibes too and your life will flow more easily. Inner peace. Siguro tensyonado ka ba? Anxious, worried? No, diba? Pagka ganun, kailangan mo i-relax yung sarili mo. Pag hindi ka kasi magkakaroon ng inner peace kung hindi ka relaxed, kung hindi ka nakakapahinga doon sa mga iniisip mo. Parang muscles, diba? Tensyonado yung muscles. So, kailangan pahinga, i-relax mo, i-stretch mo, pakalmahin mo yung muscles mo. Ganun din yung mind mo. Sa tingin ko, masyado sigurong maraming problema. Pero minsan kasi lalong nag-overload pag hindi natin pinagpapahinga yung isip natin. So, kailangan mo yon to be able to find inner peace. Kailangan mo munang i-relax yung sarili mo, Gemini, yung isip mo. Sabi dito, mag-cultivate ka ng inner peace on a daily basis. So, quiet, meditative moment. So, nakakatulong yun. Nakakatulong yung meditation. Ito yung time na parang dapat ma-experience mo yung to breathe, to relax, calm your nerves, your muscles. Tension, release mo yung tension muna. Okay, and i-surrender mo yung sarili mo doon sa calmness. Pagiging at peace. Pero kasi mangyayari yun once na magawa mo muna yung relaxation. Kasi pag hindi, andun pa rin andun pa rin yung mga gumugulo sa isip mo. Okay? Siguro kailangan mo lang ng time for pause. Kasi, syempre, alam naman natin na yung mga iniisip natin yun, sooner or later i-deal pa rin natin yung mga yan. Pero kailangan mo ng pause, 'di ba? Lahat naman ng bagay na tuloy-tuloy, bumibigay yan. Parang makina pag di mo pinagpapahinga. So, kailangan mo to. Sa tingin ko, kailangan mo muna magbakasyon dyan sa mga sobrang tense na yan. Pagiging tensyonado, pag-iisip ng sobra, pagiging problematic. Okay? Bigyan mo muna ng time sarili mo na makahinga, makarelax, kumalma. Magkaroon ng katahimikan. Yan. Karoon ka muna ng me time.
Yan, para magkaroon ng peace. Okay? Others will feel your good vibes. Oo, kasi pagka, di ba pansinin nyo, pag may taong tensyonado sa paligid mo, nafe-feel din yan ng iba yung energy mo. Pati pets, actually, sila unang nakaka-detect. Alam nila, pag yung human nila is hindi okay. Kasi nasisense nila yung energy. Kahit tao, ako nakaka-feel ako ng mga ganun. Alam mo na, something is wrong, uneasy yung kasama mo, diba? Parang pati ikaw, nababagabag din. So, ayan. Parang ano siya nagra-radiate din siya sa iba Okay, ayan, ako, humaba na tayo, Gemini. Basta ito lang yung, bigyan mo yung time, bigyan mo muna ng time yung sarili mo, makapahinga, mag-pause. Kailangan mo tong inner peace na to. Kalma mo muna yung mga nerves mo, okay? Cancer. Ano yung dapat mong i-surrender ngayong month ng December? Natatawa talaga kasi nagra-rhyme siya. Kung interesado ka sa private reading ko, Cancer, panoorin mo yung umpisa ng video. Basahin mo yung mga nakasulat sa description or pinakadulo. Surrender to spirit. Ano to? Once you've done everything you can to achieve a goal, turn the situation over to the divine. Let spirit work its magic for you. Meron ka bang pilit na ipinupush? Cancer. Sabi dito, pag nagawa mo na lahat yung dapat mong gawin, kaya mong gawin. Yung mga part na hindi nasaklaw ng powers mo, isurrender mo na yun sa divine, sa spirit. Meron talagang ganun na kasi iba nafu-frustrate sila or hindi nila matanggap pagka ganun. Pero aminin natin na hindi lahat ng bagay na gusto natin palaging kaya natin. Minsan meron talagang hindi nasaklaw nung kakayahan natin yun or powers natin. Nandun yung divine intervention. So, yun yung dapat mo i-surrender. Okay? Hindi mo kailangan mapraning na ipilit. Diba? Ito kasi parang dito sa sitwasyon mo, parang nagawa mo na lahat Yan, once you've done everything. Baka kasi ganito yung sitwasyon mo sa ngayon. So, kung nakaka-relate ka, para sa'yo to. Merong specific goal dito. Nagawa mo na lahat, pero hindi pa rin na-achieve. Hindi pa rin na-achieve, dear. Siguro surrender mo na yun sa divine. Sabi nga dyan, let spirit work its magic for you. Importante, ginawa mo yung best mo, diba? Yun naman yun. At least, alam mo sa sarili mo, tinodo mo, nag-effort ka. Okay? Leo, ano yung dapat mong i-surrender ngayong month ng December? Interesado ka sa private reading ko, Leo, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa ng video or pinaka-dulo or nakasulat sa description. Surrender to rest and sleep. Mukhang wala kaya tang pahinga To prevent burnout, slow down. Honor your need for quiet time and peaceful sleep to rejuvenate your mind, body, and spirit. Para kang si Gemini kanina. Gemini kasi parang di nagpapahinga isip niya kanina So, ito rin parang ganun. Baka masyado kang tensyonado, dami kang iniisip, hindi ka na nakakatulog. Isip ka na lang ng isip doon sa, ewan ko, ano ba tong pinoproblema mo. Sabi kasi dito, mababurnout ka. So, you need to slow down. Surrender to rest and sleep. Magpahinga ka, matulog din pag may time. Baka kasi hindi ka na nakakatulog. Hindi mo na napapahinga yung katawan mo, hindi mo na napapahinga yung isip mo. Talagang mababurnout ka nun. Wala ka nang mapipiga. Pagka hindi mo pinagpapahinga yung katawan mo, yung isip mo, kailangan din natin ng pahinga.
Yung pag-iisip, yan, yung katawan, kailangan matulog. Ayan, para daw ma-rejuvenate ka. Mind, body, and spirit yung pinag-uusapan dito. Kasi madidrain ka nito eh. Una, feeling mo parang ang lakas-lakas mo. Hyper ka kasi dahil mo naiisip. Pero eventually, bibigay din yun. Kasi na-abuse mo na yung katawan mo eh. Anong tawag dito? Nilalagpasan mo na yung pinaka-threshold. So, eventually, nakakatakot yun. Pwedeng bumigay ang isip, ang katawan, di ba? So, ito. Gawin mo to para kailangan mo talaga mag-slow down. Masyado ka rin nai-stress, okay? Siguro marami kang mga pressure ngayong December, pero alalahanin natin na importante pa rin yung health natin. Above anything else, importante yun. Hindi ka na rin naman makaka-function na maayos pag unhealthy ka na, di ba? Paano hindi ka magkasakit din? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ano yung dapat mong i-surrender ngayong month ng December? Natawa talaga ako dun sa nagra-rhyme, Virgo. Interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or pakibasa yung mga nakalagay sa description. Surrender to spirit. Ay, naulit. Kanino ko ba ito nakuha? Pero naulit to. Surrender to spirit daw. Once you've done everything you can do to achieve a goal, turn the situation over to the divine. Let spirit work its magic on you. Ito yung mga bagay na pag na-try mo ng lahat, that's the time na i-surrender mo na. Kasi iba, hindi sila tumitigil. Makulit, paulit-ulit. Hanggang sila, parang ayaw nilang tigilan eh. Alam naman na nila na parang hanggang doon na lang nagawa na nila lahat ng kaya. Siguro pahinga ka muna. Hindi naman sinabi na totally mag-give up ka na eh. Okay, di siguro pagka nagawa mo na lahat tapos hindi pa rin nag-work, saka gumamit ng ibang approach. Pero kasi dito parang ang sinasabi, i-surrender mo muna. Ayan once you've done everything, surrender mo na lang muna sa divine. And let spirit work its magic for you. Baka nga talagang hindi mo job yun. Job na ni divine yun. Baka siya talaga yung pwede lang makapagbigay sa'yo ng bagay na yun. Ang importante dito, Virgo, ginawa mo lahat, nag-try ka. Okay? Pero meron talaga mga bagay na hindi kaya ng powers natin. Hindi kaya ng kakayahan natin, ng abilidad natin. At yun yung mga bagay na isusurrender natin once na nagawa na natin lahat ng kaya natin. Okay, surrender mo sa divine. Baka talagang ito ay job nila. Okay? Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ano yung dapat mong isurrender tong buwan ng December? Para matanggal yung blockage na meron sa'yo. Kung interesado ka sa private reading, Libra, panoorin mo lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo or pakitignan na lang yung mga nakalagay sa description. Surrender frustration. Uy, puprostrate ka ba, Libra? Tungkol saan naman, abet? Pero meron sinasabi kasi dito, baka frustrated ka nga, hindi man siguro ito makuhugot. Baka yung ibang Libra nakaka-relate, pero baka yung iba hindi. Kung ano man tong frustration na to, Libra, frustration doesn't open any doors. The key to resolving a dilemma or dissolving a block. Take note to, diba? Yun yung sinasabi ko, blockage tong mga tinatanggal natin dito. Ayan, dissolving a block is to take a breath. Center yourself and regroup so you may approach the situation more calmly. Nafu-frustrate ka na masyado siguro.
Ewan ko, pero 'di ba pagka ginagawa natin yung bagay pa ulit-ulit. So, wala naman tayong nakikitang changes, 'di ba? Siguro ewan ko, parang common sense na sasagi sa iyo na okay, nagawa ko na pa ulit-ulit para naman akong timang dito. Hayaan ko na lang muna kaya. O siguro baka try again next time, ganun. Pwedeng ganun eh. Try again next time. O baka may mali, may kailangan akong baguhin, i-adjust dun sa ginagawa ko. Okay? Kasi pag na-frustrate ka, magiging ayun, yung iba, nagiging bitter sila or ewan ko, pwedeng may mga side effects yun, consequences, kasi nga napuprostrate na sila. Pwedeng tuloy nakakagawa sila ng ibang bagay na hindi naman dapat gawin. Yun yung nafe-feel ko dito, Libra. So, kung ano man to, sabi nga dyan, frustration doesn't open any doors. Ibig sabihin, wala naman maitutulong sa'yo yung pagpo-frustrate mo, Libra. Siguro, use your energy wisely. Instead na mo frustrate ka, ibaling mo sa ibang mas positive or ano ba yung ibang dapat mong gawin sa tingin mo. O kaya lang, hayaan mo lang muna. Sabi ko nga, pwede namang try again next time. Ayan, no. Sabi kasi dito, the key to resolving or dissolving a block, a dilemma or a block. Take a break daw muna. I-center mo muna yung sarili mo kasi nga baka nga gulong-gulo ka na rin. Hindi ka na grounded. Kailangan mo rin yun. And mag-regroup. At pagka nagawa mo na yun, okay ka na uli. Parang na-regroup ka na, recharge ka na, centered ka na, okay na. Try mo uli. Sabi ko nga parang lang muna Pantanan mo lang muna to. Yan, mag-ano ka muna. Balikan mo. Sabi ko nga, try again next time. Okay? So, wag kang bubulusok tuon sa frustration mo. Libra. Scorpio. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Para matanggal itong blockage or para mag-heal ka, ano yung dapat mong isurrender ngayong December? Kung interesado ka sa private reading ko, Scorpio, panoorin mo lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo. Pakibasa na lang yung nakalagay sa description. Surrender to receiving support and love. Allow the love and support of others in rather than trying to handle everything yourself. This can take the pressure off and simultaneously nurture you. Hindi mo kailangan magdusa mag-isa palagi, Scorpio. O siguro naiintindihan ko yung point mo kung kaya mong dalhin sa sarili mo, kung kaya mong isolve sa sarili mo na hindi ka na mga abala ng iba, hindi ka nahihingi ng tulong sa iba. Siguro nagiging ka lang yung, tawag dito? Independent. Okay? Kaya lang may mga times na kailangan talaga nating maging humble, natanggapin yung tulong, support ng iba, lalo na alam na naman na natin na hindi natin kaya. And why not? Kung meron namang mga taong nagmamahal sa'yo, gusto sumuporta sa'yo, bakit, diba? Ba't mo naman i-deny yung sarili mo sa tulong nila, sa suporta nila, sa caring nila? Diba? It's a blessing kung ganon. Yung iba nga, kailangan na nga nila ng tulong. Wala naman tumutulong sa kanila kahit gustuhin nila. Pero ikaw, nire-reject mo ba? Bakit naman? Why naman? Napakagandang energy niyan. So, sabi dito, allow the love and support of others in. Buksan mo yung puso mo. Scorpio, yun. Yung pinakamensahe na ito. In that way, matatanggal yung blockage. Ayan, sabi dito, matatanggal yung pressure sa'yo Siguro sobrang bigat na ng dinadala mo, pero parang nahihiya ka pa rin ba? Mag-accept ng tulong ng iba, or sobrang
tumigas na ba yung puso mo? Hindi mo na hinahayaang pumasok yung love. Ayaw mo na magtiwala, magmahal. Ayan. Palambutin mo to, luluwag yan. Hayaan mong pumasok yung love, yung support. Matatanggal din yung pressure sa'yo. Okay? Yan. Siguro yung kailangan mo ng healing din. Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ano yung dapat mo i-surrender ngayong December para matanggal yung blockage or ma-receive mo yung healing na kailangan mo? Kung interesado ka sa private reading ko, Sagittarius, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa nitong video or pinaka-dulo or nakalagay sa mga description lahat ng info na kailangan, pati link. Surrender the habit of people pleasing. Pareho na naman, ganito rin kay Aries. Same energy kayo, ano? Speak your needs and be true to yourself. Focus on your own happiness instead of always trying to make everyone else happy. Don't try. Sagittarius, kasi hindi mo talaga magagawang i-please lahat ng tao. Oo, 'di ba? Alam naman nating lahat 'yun. So ito, at first try mo, and then kung hindi mo kailangang hindi mo kailangang ma-pressure na lahat ng tao dapat napapasaya mo, lahat ng tao na pagbibigyan mo. Hindi kasi ganun eh. No? Yan kasi may mga time dito na kapag people pleaser ka, nakakalimutan mo yung sarili mo. Kasi mas inuuna mo yung iba. Yung sasabihin ng iba, ipiplease mo muna sila to the point na na-deplete ka na, paano ka naman? Diba? To the point na nagiging unhealthy na siya, na nakadepende ka na lagi doon sa ibang tao para lang mabigyan ka ng validation, mabigyan ka ng acceptance, mabigyan ka ng love, no? Depende kung situation. Pero yun na nga. I-surrender mo yun, yung pwedeng naging habit mo na kasi siya na nagpi-people pleasing ka. Minsan bigyan mo, ang unahin mo yung self-care, self-love, yung needs mo. Huwag mong iunahin yung mga iniisip nila na sila muna yung ipi-please mo. Kasi nakadepende na yung happiness mo doon, Pagka yan naging ugali mo na yan, nakadepende na yung happiness mo doon. Paano kung hindi mo na-please yung tao? Yun na yan nagiging ka na, ano ba? Ano bang side effect sa'yo? Isipin mo. Okay? Based sa experience mo. Ano yung nagiging epekto nun sa'yo? No, di ba minsan nakakagawa tayo ng mga bagay na nagiging desperado tayo para lang ma-please natin yung tao na yun or mga tao na yun. Na nakakalimutan mo na yung dignidad mo, self-respect mo, sarili mo, na wala na. Na-drown ka na dun kasi ang parang focus mo is i-please sila, i-please siya. Okay, ayan Instead of always trying to make everyone else happy, mag-focus ka rin sa iyong own happiness. Okay? Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers, para matanggal yung blockage na ito sa'yo or para ma-receive mo yung healing mo, ano yung dapat mong i-surrender ngayong month ng December. Interesado ka sa private reading ko, Capricorn, basahin mo yung mga nakasulat sa description, lahat ng details nandyan or nasa umpisahan or dulo nitong video. Surrender to inner peace. Pareho, ano ba yan? Parang mirror yung mga Kay Gemini lumabas to. Cultivate inner peace on a daily basis in quiet meditative moments. Focus on the stillness within and enjoy this inner refuge. Others will feel your good vibes too. And your life will flow more easily. Tensionado ka, Capricorn.
O baka marami kang problema, maraming iniisip, maraming iniisip o gumugulo sa isip mo. Pero kasi, nakakalimutan mo lang i-relax yung sarili mo. Nakapokus ka na lang lagi doon. Ano nangyayari? Wala ka ng peace of mind. Puro gano'n na lang. Yung isip mo, hindi na siya nagpapahinga. Okay? Eventually, bibigay. Kailangan natin ng pause. Pahinga. Mag-take a break. Ayan, kalma mo muna yung nerves mo, yung isip mo, yung puso mo. Oo, kasi itong pagiging tensyonado, nag-ano rin yan anong tawag doon? Ipo-project mo rin yan sa mga kasama mo. Kung ano kasi yung energy mo, na ano nila yun, pwedeng na-absorb din nila, natetense din sila. So parang ako, napipil ko rin pag yung kasama ko ganun. Siyempre, di ba, nasisense natin yung energies nila. So, kailangan kasi dito magkaroon ka ng inner peace. Paano mangyayari yun? Try mo munang ikalma sarili mo. Kasi, pag hindi mo nai-relax, di ka nag-take a break, continuous ka na tensionado. So, hindi mo ma-achieve yung inner peace. Kailangan kasi maikalma mo muna doon magkakaroon ng katahimikan yung isip. Doon kakalma, okay? So, ibig sabihin, magbakasyon ka muna dito sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng tension, pressure, stress, problema, anxiety, kung ano man tong mga tong Capricorn, okay? In that way, others will feel your good vibes too and your life will flow more easily. Yun yung blockage mo. Kailangan mong i-release yun. Ano itong mga bagay na to na nagpapatense sa iyo. Para nakawan ka ng inner peace. Yan. Ito yung mga magnanakaw ng inner peace mo. Pwedeng mga tao or mga sitwasyon. Pwede rin naman. Anything na nagde-deprive sa iyo ng inner peace, yun muna siguro kailangan mong ma-solve or i-get rid muna, mag-take a break ka muna doon para magkaroon ka ng inner peace. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers, yan, para matanggal yung blockage mo or ma-receive mo yung healing na kailangan mo. Ano yung mga dapat mong i-surrender ngayong December, Aquarius. At kung interesado ka sa private reading ko, panoorin mo na lang yung pinaka-umpisa or pinaka-dulo. Or pakitignan ko ano yung mga nakasulat sa description. Nandiyan naman lahat ng details. Surrender outdated beliefs about yourself. Aquarius. Masyado ka na bang nagiging rigid or outdated? Hindi ka ba open sa mga panibagong ideas, pananaw? Let go of limiting ideas about yourself that originate from the past. Sabi, Stone Age pa raw to. Hindi na siya napag-iwanan na. Hindi na siya relevant dito sa iyong current situation. Whatever beliefs, ideas na nung Jurassic period pa, na feeling mo yun lang yung nagwo-work and na-limit mo na yung isip mo, natatak na sa isip mo na yun lang, eto lang at eto yung magwo-work. Yun yung dapat mong isurrender. Mukhang kailangan mo nang tanggapin, i-embrace itong panibagong kung ano man, mga paniniwala. Then you can own your power and soar in your life. Yun yung ito yung malaking blockage sa'yo. Bakit? Kasi hindi ka willing tanggapin yung kung ano yung mga bago na ngayon. Kasi parang lang din yan, yung mga cellphone, naluluma. PC, ganun din. Yung technology, ang bilis maluma. Okay? Hindi na nagwo-work siguro yun sa'yo. Maaaring may mga dagdag bawas na. Ganun naman
Yun yung naglilimita sa'yo para maabot mo yung full potential mo, yung growth, Aquarius, or yung pagbabago na kailangan mo. Ito yung malaking blockage sa'yo. Siguro masyado kang confined na doon sa mga paniniwala mo. Kasi siguro, feeling mo nga kasi, hindi naman natin masisi, sasabihin ng mga nakatatanda, okay, ito yung nagwo-work sa amin noon eh. Diba? Madalas napansin nyo yung parang dialogue ng mga matatanda. Or, sasabihin nila, ay, ganito kami noon. Ito yung ganito kami, nagwo-work, ganito. Eh, kaso iba na ngayon. Hindi ko sinasabi na hindi dapat nating pahalagahan yung mga values na yon na tinuturo sa atin ng mga nakatatanda. Ako, nire-respeto ko yun. And ako ay traditional na tao, conservative. Naniniwala pa rin naman na kaya lang minsan kasi hindi na talaga siya akma dito sa present situation natin. Yun yung scenario, yung situation na tinutukoy dito. Kumbaga masyado na kasi siyang outdated. Sabi ko, panahon pa ni Limahong, panahon pa ni Stone Age. Eh ano na ngayon? 2024, turning 2025. Siguro nga, it's about time na mag-upgrade ka or embrace mo na yung mga pagbabago na yun, Aquarius. Diyan matatanggal yung blockage and makikita mo yung magagandang changes papasok sa'yo. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Kung interesado ako sa private reading, Pisces, panoorin mo yung pinaka-umpisa na itong video or pinakadulo or maybe nilagay ko sa description or sa screen. Pisces, ano yung mga dapat mong i-surrender para matanggal itong blockage sa'yo or ma-receive mo yung healing na kailangan mo. Surrender to trust. Trust yourself and your decisions. Don't be swayed by other people's strong opinions about what to do. Take action and be confident that you have chosen the right path. Alam ko intuitive ang mga water signs and Pisces, kasali ka doon kasi water sign ka. Ayan surrender to trust. Hindi ko sinabi na palagi tayo maglilin doon sa ating own understanding. Minsan kailangan din natin yung wisdom ng iba. Hindi ko sinabi na gano'n Pero may times na malakas naman yung intuition mo. Alam mo naman kung ano yung makakabuti para sa'yo. And I believe this intuition is binigay sa atin ng creator natin yan as a gift. Kasi binibigyan niya tayo ng discernment. Diba? Paniniwala ko yun. And gamitin mo yun. Hindi laging yung opinion ng iba ay tama para sa'yo. Or komportable ka doon. Kasi minsan, ganun yung nangyayari. Huwag ka masyadong madaling masway sa strong opinions ng iba, sa kung ano yung dapat tama mong gagawin. Pero syempre, pag magulang natin yun, alam naman natin, yung mga taong talagang nagmamahal sa atin, mabubuting mga tao sa buhay natin, pwede nating pakinggan yung guidance nila. Pero yung pinaka-decision is ikaw pa rin Kumbaga bottom line, alam mo pa rin kung ano yung ikakapahamak mo, ikakabuti mo. Diba? May mga ganun na minsan kahit naman ginaguide tayo ng magulang natin, yung mga taong concerned sa atin, tunay na mabubuting tao, may malasakit sa atin. Minsan, diba, aminin natin, pasaway tayo. Ginagawa pa rin natin yung gusto natin. Pero itong sinasabi kasi dito, parang nagiging lampa ka na pag lagi kang nagre-rely na lang dun sa sulsul ng iba, sasabihin ng iba sa'yo. Parang hindi mo na na-exercise yung paano ka mag-decide para sa sarili mo. Trust yourself and your decisions. Nawawalan ka na tuloy ng self-belief, confidence, diba? Yun naman, yung ganun, pagka ganun na lagi yung nangyayari sa'yo, nawawalan ka na ng power. Yan. Okay, so you should know
Alin yung kailan na dapat ikaw ang mag-decide sa sarili mo. May mga times na maganda rin na nakikinig tayo sa iba. Pero not all the time, Pisces. Kasi hindi rin naman all the time may tao na magsasabi sa'yo ng gagawin mo. Especially sa mga situations na ikaw na lang mag-isa. Okay? Okay. Take action and be confident that you have chosen the right path. Especially ito, may something dito na sinasabi about sa decision mo sa path na tinatahak mo. Halimbawa, pursuing a degree, going to college. Ito medyo tong topic na to kasi iba-iba yung values ng mga tao, pamilya, bringing iba-iba. So, iba, sasabihin nila sa family, ang nasusunod, ikaw, yung mga nakakatanda, kaya tukunin mo kurso kasi ganito kami ganyan. Lahat, pamilya natin, doktor. Paano kung hindi yun yung gusto mo? Hindi yun yung passion mo? Iba-iba, again. Hindi ko ito fino-force sa lahat. Pero, ginamit ko lang siya example. Ewan ko, yun yung pumasok sa isip. Kasi meron something dito about taking the path and maging confident ka na you have chosen the right path. So, whether it pertains to education or pwedeng sa ibang bagay, you should, own the power. Kasi ikaw naman na buhay mo yan diba? Bottom line, ikaw naman ang tatahak niyang landas na yan. Sila ba? Parang sa pag-aasawa, ganun din. Parang yung mga fixed arranged marriages, diba? Sino sila para magsabi eto mahalin mo, kasi eto yung, anak ng tropa ko to hindi mo naman mahal yun paaksalan mo yun. Parang ganun din siya. So, ayan, wag kang sigurong mag-hesitate pagdating dun sa bagay na alam mo naman sa sarili mo, feel mo yung tama para sa'yo, makakabuti para sa'yo. Hindi always yung sinasabi ng ibang tao. Okay? Magkaroon ka rin ng power sa sarili mo. Ito lang yun. Para makalaya ka dito, siguro baka na-enslave ka niyan yung parang mga strong opinions ng ibang tao, siguro malapit man sa buhay mo to or kahit hindi, parang nawawalan ka na tuloy ng sarili mong bait or judgment or power sa sarili mo na mag-decide na gawin yung gusto mong gawin or tamang gawin para sa buhay mo, sa sarili mo. Okay, all signs. I hope nakatulong sa inyo yung mga mensahe dito. At sana matanggal na yung mga blockages ninyo. Ma-receive nyo na yung healing na kinakailangan nyo. Love you all. Take care. God bless. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.